barangay of Sibacungan, there is a story of a man who continues to strive despite poverty. I am Maria Sarnicol Tagas from Sibacungan, and gusto lang po namin kang i-interview regarding po sa performance task namin sa philosophy. Okay lang po. Okay lang. So, first question po, ano pong name? My name is Carlo Tagas. Ilang taon na po kayo? I'm 20 years old. So, ilan po kayong magkakapatid? 8 po. Pang-ilan po kayo dun sa magkakapatid niyo? Pang-anim. Ano po yung mga hilig niyong gawin sa life? Like magbasa ng libro, mag-draw, and maglinis ng bahay. Okay. Doon po sa mga ginagawa niyo na yun, ba't po yun yung nahiligan niyong gawin? Siguro dun ako nag-mature. Yun yung paraan ko para mawala yung stress ko. Okay. So, ano po yung mga talent niyo? Like, kumakanta po ba kayo? Sumasayaw? No, hindi ako kumakanta. Ano yung... Hindi ko siguro talent. Mag-draw and mag-paint. Talaga yung hilig kong gawin. This is the house of Carlo, a man with a passion for drawing. The walls inside tells the story of his love for art. As you step inside, you will notice every room is a canvas, filled with sketches, doodles, and masterpieces. Carlo's love for drawing is evident in every line and curve. Drawing is my escape, my passion, Carlo says. It brings me joy and calmness. I love making people smile with my art. Carlo's home is a reflection of his creativity and love for art. A place where imagination knows no bounds. So, bakit po yung pagdodrawing yung nahiligan nyo or yun yung naging talent nyo? Every time kasi nagdodraw ako, ang gaan-gaan sa feelings na like dun yun yung nagiging way ko para malabas ko yung nararamdaman ko. Kumbaga dun ko na-express yung things. Okay. So doon naman po tayo sa pag-aaral nyo. Saan po kayo nag-aaral? Sa Katsu at Sandoan State University. So ano po yung course nyo na kinuha? Taking a public administration under the College of Humanities and Social Sciences. Okay, second year na po. Yeah. Okay. So sa pag-aaral niyo po, sa pagpasok niyo po, tuwing pumapasok po kayo, magkano po yung binaba? 250 pesos. Kasi, syempre, yung pamasay ang papuntang Veracruz is worth of 50 pesos. And pupunta naman sa state is worth of ang 20 pesos. And balikan totally mga 140 pesos. And yung mga nakikira, isa, nilalagay ko sa commission. And yung iba, syempre may mga bayaran sa school. Yung binabayad. So, ano po ba? Doon po kayo, may boarding house po or uwian lang po. Uwian. So, ba't mas pinili nyo po na mag-uwian kaysa sa mag-boarding house? Siguro sa tingnan mas maganda kung uwian na lang ako para walang iniisip na gastusin guys. Yung babayaran sa tubig, babayaran sa boarding house, at isang iniisip na yung pamasay ko Okay po. So, sa kabila po ng, ayun nga, sa pamumuhay nyo, paano nyo po yung nakakayanan na mag-aral pa rin? Sabi nga nila, hindi naman nakakahirapan para makapagpapos na ng pag-aaral. Nakakaya naman sa tulong ng aking mga kapatid, binibigyan nila ako ng baon, allowance ko, at ginagawa ko, tinitipid ko. Okay. So, syempre, ilang years na po kayo nag-aaral and
may mga nare-receive rin po ba kayong awards like dun sa pagdodrawing nyo or kaya dun naman sa pag-aaral nyo, may mga nare-receive po? Sa pagdodrawing, wala pa naman ako na-receive na award. Kasi hindi pa naman ako sumasabi sa mga gandang contest. Sa school, may na-receive akong awards. Especially elementary ako. Grade 1 or picture talagang umalis ako dyan sa elementary. Halos nakakuha akong award ng third honor, first honor actually, Carlos' academic achievements shine brightly despite the challenges he faced due to poverty. His awards and recognition for academic excellence are a testament to his hard work and dedication. His story serves as a powerful reminder that with perseverance and determination, academic success is within reach, no matter the circumstances. Sa high school? Sa high school, I also received the award. Saan ka ba nag-aral nung high school? From San Miguel Rural Development. Okay, San Miguel Rural Development High School. So, ngayon, ano yung mga mabibigay mong payo doon sa mga estudyante na kahit kapos at hindi sapat yung kanilang pangangailangan pero gustong mag-aral, ano yung ibibigay mo sa kanilang advice? Patuloy lang sa laban. Kahit na gano'n kahirap, laban lang. Kasi hindi naman yun naglaban. Sabi ko, hindi naman kasi kung gusto mo talaga makapagpapos na mag-aral, gagawa ka para pero kung ayaw mo, wala, choice mo. Thank you po. Thank you sa sa amin ngayon na ma-interview ka and napakalaking opportunity na makapag-interview ng isang kagaya mo na talented and ikaw talaga yung naunang pumasok sa isip namin na ma-interview dahil alam namin talented ka and maraming salamat. Thank you so much. Carlos' journey is a testament to the human spirit's capacity for resilience and determination. From overcoming poverty to achieving academic excellence, his story inspires us to pursue our passions and never give up on our dreams. As we reflect on Carlos' life, we are reminded that success is not just about personal achievement, but about the positive impact we have on those around us.